Sulu na posible natatakot ang Malaysian government. Naka-play na po Sa pagsha-shopping, Shoppers Talk. Okay, happy po ba kayo ngayong araw ng Sunday, mga mahal nating tagapakinig? Happy. At lalo na si Jet, talagang happy po. Kung nakikita nyo lamang, mga kaibigan namin Nasa dyan. mood siyang sumayaw. Nasa mood sumayaw si Jet Hilario. At syempre si Bob, ganun din. At ang ating masipag na rito, kasama sa hanap buhay, Yan, na walang iba, ang babaeng walang producer, pahinga, ang ating executive producer na walang iba talaga. Nag-iisa lang yan, si Miss Bel Sorara. Ay nako, talaga mas hyper sa atin yun, Miss Lisa. Si Ate Bel, ang babaeng walang pahinga. Ang babaeng walang pahinga. Si Jet, ang lalaking jingle lang ang pahinga. Narinig niyo yun? May bago na rin pa ng tawag sa kanya. Kung Si Kuya Hiro. Si Bel Sorara ay babaeng walang pahinga. Si Jet naman daw, lalaking jingle lang ang pahinga. Mas matindi yun. Okay, Miss Lisa, happy morning naman sa'yo. Happy Sunday. At talagang blooming na blooming. Hindi na yata mapigilan ng iyong kagandahan. Talagang ba yun? Wala nga akong tangling. May kipagsabayan din. Ay, wala naman akong necklace na tulad mo. Nagbawian lang tayo. May earrings kami, necklace ako. Saan ko ba ito nakuha? Diyan lang sa tabi-tabi. Kasi minsan, Miss Lisa, di ba? Yung mga nakikita ng ating mga mata, minsan yung pala ay pag pinairal mo, pagiging creative mo, ay nagiging gamit na rin. Yun. O, diba? So, gayahin natin ang ating ang ating mga kaibigan siya na mahilig magbuting-ting ng mga bagay-bagay na yung pala ay kapakapakinabang pa. Yan, speaking sa pakinabang, ayan na naman. Kapaki-pakinabang. Medyo pa rin ako paos kasi hanggat malamig, Miss Lisa, talagang hindi mawawala yung ating yung ating sipon. Alam mo, dapat lagi kang uminom ng warm water. Oo naman, talagang laging ganon. At saka pag mainit na mainit pa, sinuhin mo. Tama. Gano'ng ang pagsinghot? Steam. Hanggat mainit pa yung vapor niya, yan, maganda yan sa Tama. Hanggat naramdaman mong maginhawa. Pero in fairness maganda ang ating weather for today. Gaya nga nung aking binalita kanina, sabi ng Pag-asa, makakaranas tayong manggandang panahon itong the whole week na ito. Yun. At saka, kasi wala silang namataang low pressure area. Ang ganda nga na panahon, para tayo nasa ibang bansa di ba? So may Alam karapatan mo, may tayo masarap magsuot gawin ngayon ng mga ngayon. leather jacket, ng mga makakapal, na mga blazer. Yes. Ito, remembrance sa akin to na isang kaibigan Teka, ko mukhang dyan sa nag-usap Hong na naman Kong. ng mga closet natin. Oo nga yung ating damit kasi yun ang panahon natin ngayon, malamig, kaya dapat talaga doble yung ating pero merong pag ganyan kaganda ang panahon, merong masarap gawin. Magkape. Magkula. Eto, magkape muna tayo. O, diba? Magkula, maglaba, samantalang mainit ang panahon. Ayan. Tama. Marunong ka ba maglaba? Siyempre naman. Hala, mga mahal natin tagapakinig, yung mga mahilig mag-shopping po, at antabayanan nyo po ang ating price alert, na kung saan ang ating masipag na palengke man, nasaan na naman kayang palengke Nasaan na siya ngayon? Antabayanan nyo po yung mga presyo ng bilihin, na kung saan sana naman, di tumaas ang presyo ng bilihin ng market na kung nasaan na roon si Mr. Ed Mercadejas, diba? At syempre, pagka ganitong araw ng linggo at sumasapit ang ganitong oras, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, syempre, tayo ang kanilang makakasama sa programang Shoppers Talk. Yes, every Sunday po yan. Samahan nyo kami, like nyo po kami sa Facebook. Yan. Shoppers At saka Talk. pwede kayong sumama sa ating talakayan. Mag-text lang kayo sa 0942-833-1062. Yan ating At pwede nyo kami mapanood via live streaming, Eagle News, www.eaglenews.ph. Ayan. Live streaming. Doon sa mga kasi sabi nung iba, kaya raw hindi sila nakakapakinig kasi wala naman silang AM radio. Hindi, kailangan may Ustream
Oo nga. Kailangan may ganon. Kasi, medyo mahihirapan para direkta na nakakonect. Sa bagay na sa Facebook po na inyong lingkod, i-click nyo lang yung link na naroon. So, hindi na problema yung sinasabi nilang wala silang AM radio kasi pwede na nilang mapakinggan live ang Radyo Agila via live streaming. Meron din na kayong mga computer sa bahay. Wala man kayong AM radio, panigurado, may mga computer sila sa bahay. Tama. Ang tabayanan nyo po, mga mahalating na mahilig mag-shopping dyan. Yung ating consumer's right na kung saan yung pagkonsumo ng mga bagay-bagay ay talagang dapat naintindihan po natin iyan. May karapatan po kayo mga mamimili. Tayong mga mamimili yung hinggil dyan sa pagkonsumo ng mga kung anong kinukonsumo natin. Diba? At ang ating money matters na pagiging isang tapat, nako, Miss Lisa, talaga palang dapat din natin ito maintindihan. Dahil nagiging sanhi ito ng problema ng ating salapi. Ng kasalapian. Ayan. Kaperahan, di ba? So, dapat pag-uusapan din ito, ano ang kahalagahan ng pagiging tapat at ito nga nagdudulot ng isang tagumpay kapag po tayo ay isang tapat. Ano nga ba iba-ibang klase mga katapatan, di ba? Isang magandang katangian yan ng mga Pinoy. Tama. So, yan po ay palalawakin po natin yan mamaya sa ating segment na Money Matters. At syempre, antabayanan nyo rin po ang ating What's In, What's You ni Miss Lisa Flores. Nako, saan na naman po nito pinagkukuha yung ating makabagong ano ngayon. Ito ang ating What's In, What's New ay sagot do sa mga laging nakachimpakot. Ay, ganon! Hindi tayo excuse dyan. Kahit marami tayong problema, bawal lang nakasimangot dito sa Shopper Stop. Ako minsan sa Radyo guilty. Agila. Minsan guilty ako dyan. Kaya lang di ko napapansin na nakasibusangot na pala. Eh, lagi kang dumikit sa amin ni Miss Bell at kay minsan lang naman yan. Minsan lang yan. So, ang daming gwapo ko rito at magaganda sa Radyo Agila. Kaya wag po kayong lumipat ng inyong talapihitan ng radyo dahil hindi po kayo gagwapo at hindi kayo gaganda. Diba? So, maging positive po tayo at makinig po tayo. At antabayanan nyo po, maya-maya lamang kami magbabalik. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras, 16 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Marunong ka bang magluto? O mas gusto mong kumain na lang? Ano nga bang mas masarap? Ang lutong bahay? Sa restaurant? O turo-turo kaya? Basta kung saan masarap. Kain tayo! Samahan niyo ako ting tanghalian ng linggo dito sa Radyo Agila. Happy morning po muli mga mahal nating tagapakinig sa mga mahilig mag-shopping po dyan. Ang inyong lingkod po ito, Miss Horizon Chaser. At syempre, Lisa Flores, parang nahihirapan na naman tayo sa pagsasalita, Miss Lisa. Dahil medyo barado talaga yung ating ilong. Paano ba natin ito matakpan na hindi na mabara? Yung ibig sabihin, yung mga hamog, yung mga virus lalo na yung ngayon na dumadapo sa atin. Lamig sa umaga, masakit sa ulo. Pagaman napakasarap po ng panahon, kaya lang talagang delikado ito sa mga mahihina naman na katulad namin. Paano tayo lumakas? Kaya kanina sa health news ni Miss Bel Sorara, marami tayong napapakinabangan doon. Ang kailangan lang natin ay disiplina po talaga. Kasi pagka ganyang sobrang lamig ang panahon, dapat kasi pag lalabas tayo ng bahay, meron tayong panangga, sombrero, jacket, ganyan. Yung mga madaling sipunin, kagaya mo, dapat merong yung... Tama. Kulang na lang, meron akong laging sapin sa bunbunan Parang bata, Pero anyway po mga mahal nating tagapakinig, ako isusunod na po natin ang ating consumer's right habang hinantay po natin ang price alert ni Mr. Kuya Ed Mercadejas. Consumer's Right. Miss Lisa, paano ka ba magkonsumo?
Anong depende sa kinukonsumo. Ano ba mga kinukonsumo mo dyan? Ay, siyempre, yung mga consumable na bagay kagaya ng pagkain, ayan. Oh, number 1 kasi ang pagkain. Siyempre ho, talagang sa ayon sa gusto natin. Sa bagay nung last week na tinalakay natin, yung ating paksa doon sa Consumers' Right, sa pagkain naman yung tamang pagbili ng pagkain, ano? Ngayon, siguro idudugtong na lang din natin yung Kasi pagkain. after mo bilhin, ikukonsumo mo naman Ikukonsumo yan, mo diba? naman. So, eto po palalawakin natin, mamimili, dahil karapatan natin ito na maintindihan, no? Yung hinggil dito sa pagkonsumo sa pagkain. Dahil ito po yung pangunahing pangangailangan po talaga natin sa pang-araw-araw at buong mundo ito kailangan hangga't may tao kailangan nila ito. Hangga't may tao may kumukonsumo Yes, ng pagkain. hangga't may buhay. Ultimo hayop. Oo. Pag lamang hayop sa ano, Uy, kawawa si Bong Navarro. Yung gumawa sa kanya, hindi siya tao. Yung mga nananakit dyan, medyo, naku ha? Parang sabihin nating tao siya, kaya lang wala siyang puso. Wala siyang puso, Yun. wala siyang budhi. Nako. Tandaan po natin talaga yung mga mahilig manakit at yung mga mahilig dyan na ibagsak ang kapwa. Naku po, ay walang mga budhi yan. Kaya wag natin gayahin. Kaya dito Hindi po nila alam ang magiging balik sa kanila niyan, mas matindi. Tama. Kaya wag silang pakainin. Diba? Hanggang din nagbabago. Uy, sabi nga yung mga tamad daw po talaga, wag daw natin silang bigyan ng pagkain. Sabi wala ganon. daw, sabi nga walang karapatang kumain. Walang karapatang kumain. Ayaw So, kumilos. ayaw Pero kumilos. alam mo, Miss Horizon, meron tayong maitutulong sa kanila Hindi yung bigyan natin sila Kaya ang may tutulong natin sa mga yan, turuan sila kung paano sila magkakaroon. Para hindi sila umasa na. Kasi kaya nagiging tamad yung mga yan kasi umaasa nga lang sila na may nagbibigay. Tama. So, dapat ang gawin, turuan sila kung paano silang magkakaroon. Tama. Paano nila makukuha yung hinihingi lang nila dati. Ayan. Tama. Tama po yun, no? At Miss Lisa, eto po mga mahal nating tagapakinig, yung mga mamimili, na kung saan po, yung ibalik natin yung usaping pagkain nga, yung pagkukonsumo Pagkonsumo. nito, talaga yung pagbibili ng isang bagay, o yung, ito po talagang parang pinaglilingkuran tayo niyan Dahil nagbibigay ito sa atin ng kasiyahan, di ba? Kahit maliliit na bagay lang kapag meron po tayo nakita, talagang tuwang-tuwa na po tayo kapag po nabili natin ito, di ba? So, talagang totoo na nagdudulot ito ng kasiyahan sa atin. Pero pag-uusapan natin kung anong uri yung mga ito na dapat na po natin na isalarawan at maiintindihan yung paraan ng pagkonsumo, di ba, Miss Lisa? Pero alam mo, Miss Horizon, sabi nung isang ekonomistang si Amartya Sen, doon sa kanyang... Kaibigan mo siya? Hindi naman. Oo Kilala nga. lang natin. Kilala lang natin. Ayun, sa tatay ating doon sa source. kanyang Hunger in the Contemporary World na libro, meron palang tuwirang relasyon yung ating kinikita at yung pagkonsumo sa pagkain. Kasi ito nga yung pangunahing pangangailangan ng tao sa buong mundo na yan. Kumbaga, may world food na pangangailangan sinasabi. Yes, kaya yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ito yung paksa natin na napakahalaga dahil po talagang lahat tayo ay isang mamimili at may karapatan po tayo na maintindihan. Halimbawa, yung anong uri ito, halimbawa, yung sa tuwiran na pag-usapan, kapag ilarawan po natin, Miss Lisa, ay nagaganap po ito kung yung halimbawa, yung mga tao ay kumukonsumo at madali ang naramdaman yung epekto sa paggamit ng produkto o serbisyo. Ang halimbawa po rito na makikita natin, yung isang tao na kaya siya bumibili ng isang tinapay at kinain niya ito at halimbawa pagkatapos maubos ang tinapay, napawi yung kanyang gutom at agad nakamtam niya yung kabusugan at siya ay nasiyahan. So, yun ang mga kapakinabangan ng pagkukonsumo. Yun yung nasa uring tuwiran. Oo. So, kung mabilis na nararamdaman natin yung epekto ng ating pagkonsumo. So, may dahilan, baga, sa ibang salita. So, yun yung mga halimbawa, yung bumili ka nga ng tinapay, pagkakain mo, nabusog ka, nasyan ka, di ho ba? Yun yung uring tuwiran. Yes, yung uring produkto naman po, kapag isalarawan naman natin ito, Miss Lisa, nagaganap ito kung yung isang produkto nga ay ginamit upang makalika naman ng panibagong produkto. So, meron kang ginamit na produkto para makalikha ka ng isa pang produkto. Yes. Ayan. So, ang halimbawa,
Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, yung biniling semento, yung hollow blocks at mga bakal. Ayan. At ito ay ginamit sa pagtatayo ng bahay, di ho ba? Kaya mga buildings natin dyan, maliwanag po na nabuo yung bagong gusali dahil sa pinagsama-sama na biniling mga produkto mo. Okay. So, yun yung siya nasa rin. uring produkto. Sa uring Ayan. produkto. Gaya So, nga yung hinalbawan, Mr. Rice, bumili ka ng mga materyales para sa pagtatayo ng bahay o gusali. So, nung matayo na yun, ayun na. Okay. Galing sa ibang produkto na pinagsama-sama, nakagawa ng isang bagong produkto pa. Yes, Ayan. tama. So, ito naman yung isa pang uri, yung maaksaya. Ayan, ako. Ayan. Sino kaya dyan? Negative yan. Aray ko, minsan kinatamaan din ako rito. Aminin po natin lahat dyan, hindi po maiwasan yung pagiging maaksaya minsan. Tapon dito, tapon doon. Minsan kasi yung dyan po kasi pumapasok yung yung pagiging impulsive natin na pagka meron tayong nakitang naku, gusto ko tong doon pumapasok yung naaaksaya natin yung hindi pa dapat Oo. gamitin. Halimbawa, para maintindihan natin, yung ibig sabihin ng maaksaya, yung tulad na nabanggit mo, tama ka dyan, Miss Lisa, kung nangyayari nga yung produkto ay hindi po ito nagdudulot ng kapaki-pakinabang or hindi Nasiyahan. tayo nasiyahan at sa mga bumili ng produktong iyan ay talagang matatawag natin na isang pag-aaksaya. Naaksaya yung pera mo, oo. bumili ka, pero hindi ka naman pala, hindi mo naman napakinabangan at hindi ka naman sumaya. Oo, halimbawa, Wala lang. Halimbawa na lang Nasayang din, isa siya. rin sa pag-aaksaya, halimbawa, sa bahay, may naiwan tayong bukas ang ilaw. Di ba? Tuloy-tuloy yung pagkukonsumo ng kuryente. Oo nga. So, isa pa yan. Wala naman tao, pero yes. may ilaw. So, maraming bagay na hindi natin na mamalaya na nagkukonsumo tayo at naaaksaya na po pala natin ito. Kasi At, naiwan mo yung ilaw, wala naman tao. Walang nakikinabang dun sa ilaw. Yes. Kaya, yun ay nasa uring maaksaya. Opo. Marami pang mga bagay na maliliit lang na hindi natin napapansin yung pagkukonsumo na yan, naaksaya po natin. Yun naman kadalasan, di ba? Oo. So, hindi natin napapansin kasi maliit nga lang, akala natin, wala lang yan. Pero malaki yan pagka napagsama-sama na. Tama. Karapatan po natin maintindihan itong mga mamimili. Dahil po, nauuwi kasi sa pagrereklamo natin sa bandang huli. Kapag po hindi po natin na ipagkasya yung ating Ayan, gaya nga yung nasabi mo, kinikita. naiwan mo yung ilaw, tapos pagdating ng bayarin na ng kuryente, nagreklamo ka, ay, baka tataas ng Correct. ng kuryente. Lalo na ngayon, yung panahon po natin ngayon, pinagtatalunan na yung ating Meralco dyan. Ako, ano bang masasabi natin? Bagay Issue po, pa rin yan. Maganda. malaking issue talaga yan dito sa ating bansa. Dahil talaga naman pong tayo po namumulubi sa laki ng kuryente na Wala na silang binabayaran ginawa, kundi natin. magtaas Tama. ng So, singil sa kuryente. isa po yung bagay na kailangan natin na medyo konting pag-iingat or magtipid po tayo, Oo. no? Siguro sa halip Maiwasan natin na- yung maging maaksaya. Sa halip siguro na magsisihan tayo na mismo sa sarili na lang natin ang gumawa ng paraan para hindi tayo maapektuhan yung pagtataas ng mga kung ano-anong singil sa mga pangunahing serbisyo. Lalo na Magtipid yung- na lang tayo. Pwede rin yung mga gasolina, yung may mga cars dyan, no? Maraming kotse dyan. Tapos, taglamig naman ngayon, tulad kanina pa, galing ako ng Angono Rizal, malamig, bakit pa ako mag-aircon? Nakakatipid din yun. At saka kung medyo malapit lang din naman ang pupuntahan, yung sa palagay nyo kaya nyo namang lakarin, di ba? Lakarin nyo na lang, ehersisyo Kasi pa hindi yun. po talaga natin na masasabi kung hanggat kailan meron po tayo. Kaya po, bilang mabuting tagapagkonsumo, so kinakailangan na iwasan natin yung mga bagay, yung mga ibang uri na mga bagay na hindi na po ayon sa ating buhay, na nagiging aksaya na tuloy, ano? Ayun. Like yung nabanggit na nga natin. At ang isa pang uri Yung dito, pinakahuli sa mga uri na ito, ay yung mapanganib, Nako. Chet. Alam mo ba to? Ano po ba isa sa mga mapanganib na yan? Ayan, Sa nilalarawan yan. nilalarawan natin, nagaganap ito, yung mga produkto na yan, kung nagdudulot ito ng kapahamakan. Ayun. So, halimbawa, ano nga bang halimbawa natin dyan? Yung mga bagay na marami Marami yung kapahapahamak na pagkonsumo na hindi naman natin kailangan. No? At yung mga gusto po dyan na
pag-isipan nito bago po tayo bumili talaga. Titingnan natin. Pwede Kasi nating baka, ihalimbawa yung mga made in China, mga depektibong gamit. nakakala natin nakatipid po tayo, Oo. ano? Yung pala delikado ito, tapos pag na ginamit isaksak na natin, mo siya, naigamit mo siya, yung pala Epektibo. Oo. So, mamaya nasunog ang ating bahay, mga ganun. At yung pagbili ng gas, pagkonsumo bumili ng gas, talagang ito Mahal pa pinakaisip-isipan ko, naman Miss LPG. Lisa. Kasi di kuryente ako dati, no? Pag nagluluto ngayon, gas na lang. Nga lang, nag-isip ako, saan ba ako bibili? Saan bang safe? So, nag-search ulit ako sa internet. Pinaka-safe talaga pala. Dapat doon ka bumili sa mga kilalang kumpanya. Dahil iniiwasan niya na magkaroon ng singaw o yung mga may depektong mga yung tangke, ano. Bagaman mura sila konti, pero hindi natin alam Kung paano na nila mapapasapanganib Oo, yung tama. ating pamilya o yung ating bahay. Lalo na kapag bago lang yung bahay mo, tapos bigla na Oo, kasi sunog. kadalasan yung mga ganyan na hindi naman sa amin ni menos natin, yung mga maliliit kasi hindi na nila, kumbaga parang hindi na nila binibigyan ng pansin yung kaligtasan ng mga mamimili, kundi Kaya, palibasa nga gusto kasi nilang, siyempre nag-uumpisa sila, maliit, gusto nilang lumago, parang hindi na nila iniintindi yun, basta sila kumita. Ganun. kumita or akala nakatipid po tayo sa mga ganong bagay. Sa kung babasihan po natin yung mapanganib, no? At wag nating tipirin kung konti lang naman yung pagitan ng Kumbaga, kung presyo, napakaliit lang din naman din 50 ng pesos. diferensya. Oo. Or wala pa 100 pesos, 'di ba? Ganun naman ang ng mga presyo ng mga gas. May 700 plus, 800 plus. Konti lang naman, doon ka na sa siguradong kumpanya. At kung ano kasi mangyari din sa'yo, sa gas mo na yan, pwede mong Oo. ireklamo yung kumpanya ngayon. At Meron kang may pang-abono pa siya. Yung tulad ng at yun maliliit. pwede mong habulin. Yun ang sinasabi natin. Kasi yung sa Bayaran mga niya ang maliliit, bahay mo oo, yung maliliit kapag na walang, nasunog. limit. Oo, yun. Wala kang hindi mo alam kung paano mo siyang hahabulin. Tama. Marami nangyaring hindi maganda. Kaya po, mga mahalating na tagapakinig no, ng Shopper's Talk, yung mga mamimili natin, ay yung mga nabanggit namin ni Miss Lisa, ay talaga tumutukoy po yan sa paggamit ng mga produktong pang-ekonomiya po natin at personal natin na pagbibigay ng serbisyo upang matugunan yung pangangailangan po natin. Kaya napakalaking bagay po ito, no? Yung pagkonsumo na maunawaan po natin na hindi basta-basta tayo bibili ng isang bagay na pakaisipan natin yung mga uring na banggit. Oo. Yung mapanganib, maaksaya, tuwiran, at yung pabayang produkto, produkto, no? ayan. So, yung produkto na yan ay kaaya-aya ba at tama ba para sa pangangailangan mo. At yung pagkonsumo po, tandaan natin, yung pagbibili ng isang bagay na ito ay talagang nagbibigay ito ng kasiyahan naman sa atin. At nagagamit po natin yung mga produktong ito na binibili po natin at tumutukoy ito sa paggamit ng mga produktong pang-ekonomiya nga na nabanggit na natin at pang-personal na serbisyo. Kaya malaking bagay po ito. Talagang kalugod-lugod din naman at masarap talagang mamili. Diba, Miss Lisa? Lalo na pag may pera ka. Pero pag walang pera, Window shopping lang. huwag kang mag-shopping. Mag-window shopping na lang daw. Oo, sabi ni pwede Jess. rin. At least nabusog ang mata, Oo. diba? At saka hindi, Pag may advantage din naman yung Pag-window shopping. shopping. Kasi siyempre, na naiikot mo yung mga tindahan. So, nalalaman mo kung alin sa mga tindahan na yan, yung merong murang produkto. So, next time may pera ka na, alam mo na kung saan Yes. ka pupunta na Hindi makakatipid na nasayang ka. yung oras mo. Tama. Diretso ka na doon sa natatandaan mong Mura ang paninda. mura ang paninda na. Pero may kalidad, ha? Oh, Hindi basta yes. mura. Yan. Okay, magbabalik po ang Shopper's Talk.